Okay po mga kababayan, ito, update ko po kayo dito sa pahayag ni dating senador at mayor ng Caloocan na si Sentre Antonio Trillanes mga kababayan. Kaya tinawag siya na Sentre dahil Senador Antonio Trillanes. Alright? Ang pahayag po mga kababayan ni Antonio Trillanes dito, patungkol po ito sa kay dating Yusek DPWH Catalina Maria Cabral. Diba? Ngayon po mga babayan, nagkakaroon po ng agam-agam ang taong bayan sa pagkamatay ni Catalina Cabral. Parang ang sinasabi dito, mayroon na pumatay. Po, yung agam-agam lang po Ngayon po mga babayan, pero ito, lilinawin natin Pinaliwanag na po ni DILG John Beck Remulla na walang foul play at siya talaga yung nandoon. Siya talaga yung namatay, mga kababayan, si Cabral. Pero ang sinasabi dito ni Antonio Trillanes, mga babayan, si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertions ni Pulong Duterte. Si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertions ni Pulong Duterte sa Davao City. Natatandaan ko po ito. Ito po yung investigasyon dati dyan sa house ni Congressman Tere Redon, mga kababayan. Alright? At doon po nagsalita itong si Yusek Cabral. Ngayon, sabi pa ni Antonio Trillanes dito, ito na ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa issue ng flood control, yung 51 billion. Ngayon po mga babayan, hindi pa sumipot si Pulong sa ICI. Nung ipinatawag po siya, kaya halatang may tinatago. Sabi ni Antonio Trillanes dito, ano ba yung tinatago mga babayan? Bigyan po natin ito ng, ito po ang ating pag-uusapan kung anong tinatago dito ni Pulong Duterte. Kaya nananawagan ako, sabi ni Antonio Trillanes, sa ICI, DPWH, o IMBE. Baka naman pwede ninyo maimbestigahan ito. Tama lang po. Hindi mo na kailangan dapat Senador Antonio Trillanes manawagan pa sa mga ahensya na to kung talagang wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Cabral. Dapat imbestigahan po nila ito. Di ba? Para matukoy natin kung sino talaga, kung ano, bakit nagpakamatay, baka may tumulak, kung sino talaga ang pumatay. Di ba? Kasi konfirmado na namatay siya Di ba? Ngayon po mga babayan, sabi pa dito ni Antonio Trillanes, number 1, kunin sa DPWH ang bawat contract na bumubuo ng 51 billion peso insertions ni Pulong from 2019 to 2022 mga babayan. Sabi pa niya dito, number 2, i-confirm sa DBM, COA, kung lahat ng projects na ito ay nabayaran na kay Pulong. Kay Paulo Duterte. Pangatlo, sabi niya dito, ipatawag lahat ng contractors na nakapirma sa mga contract. Pangapat, samahan ng contractors at district engineer sa Davao City para ituro nila kung saan ang eksaktong location ng mga nasabing 51 billion piso projects ni Pulong. Panglima, i-check kung ang mga projects na ito ay ghost o substandard. Ayan mga kababayan. Pang-anim, i-file ang nararapat na kaso. Yan po mga babayan, ang pahayag ni Antonio Trillanes dito sa ating mga ahensya na to. Si Antonio Trillanes po ay nananawagan sa ating mga ahensya na imbestigan ito. At tama lang naman na dapat kung tutuusin, hindi na kailangan manawagan, dapat trabaho na po nila ito na ganitong gawin nila. Kasi matatalino naman sila Di ba? Para sa akin yan Alright, ngayon mga babayan, sinasabi pa niya dito mga babayan, na ito si Trillanes, kung ano po ang dahilan, parang gusto niya kasi tukuyin
Baka magkamali tayo, no? Mademanda pa tayo dito. Parang gusto niyang tukuyin na imbestigahan kung may kinalaman ang 51 billion sa pagkamatay ni Catalina Cabral. Yun po mga kababayan ang gustong ipahiwatig dito ni Antonio Trillanes. Kung mayroon ba kinalaman o wala. Ngayon kung wala, edi maganda. Kung mayroon, mas lalong maganda. Para mapanagot natin mga kababayan. Kasi napakaganda ng mga suggestion dito ni Antonio Trillanes sa kanyang 6 na mga sinabi. Di ba? Oo, dapat po talaga mangyari ito. Di ba? Kaya nga sabi nga ng iba bakit hindi natin ilagay si Antonio Trillanes sa administrasyon ni PBBM? Kaya lang, ang balita ko dyan, hindi pa po pwede na mailagay ito si Antonio Trillanes kasi nga mayroon yan na tinatawag na 1-year ban. Ibig sabihin, kapag ikaw po ay tumakbo, 1 year ka dapat bago ma-appoint. Diba? Tingnan natin sa 2026. Kung saan ito po pwede o nararapat ilagay itong si Antonio Trillanes. Kasi kung tutuusin, malaki talaga maitutulong dito ni Antonio Trillanes para matigil na talaga ang kalokohan ng mga Duterte kung mayroon man silang ginagawang kalokohan. Kung wala, edi wala. Pero kailangan pa rin imbestigahan po at ilabas ang katotohanan mga kababayan. Dito, kung mayroon ba kinalaman ang 51 billion sa pagkamatay ni Catalina Cabral. Yun lang po mga kababayan ang sinasabi dito ni Antonio Trillanes. Alright? Kasi ang dami pa rin na nagdududa sa kabila ng mga pahayag ni DLJ Remulla, sa kabila ng mga pinaliwanag niya. Ang dami pa rin nagdududa na parang may nagtulak, di ba? Kasi hindi nga natin alam Ito yung opinion ko lang, no? Baka kasi drama yan. Na kunyari, umupo ka dyan sa gilid ng bangin, tapos kunyari may dadaan na sasakyan, dashcam, maispatan ka, mapipitigan ka ng dashcam, na kunyari nag-selfie itong si driver, di ba? Na nandoon talaga siya sa gilid ng bangin. Hindi natin alam mga kababayan ng senaryo. Ito yung sinasabi lang ng mga dides na parang lahat na yan ay kasama sa script na parang lumalabas dito na kung totoo man ay nagpakamatay itong si Catalina Cabral, may tumulak, ganyan, may pumatay, or may dahilan. O di kaya sinasabi pa ng mga dides na parang yung dashcam na lumabas, kasabwat, yung picture ni driver, kasabwat, di ba? Na nandun talaga si Catalina Cabral na nakaupo sa bangin. Kasi sino ba naman tanga? Bakit ito na lang ang isipin nyo kasi? Sino ba naman kasing tangang tao? Alam mo naman na napakadelikado, wala kang kasama. Uupo ka doon kunyari sa bangin? Or uupo ka doon sa bangin mismo? Di ba? Alam mo naman napakadelikado nun. Paano kung biglang lumakas yung hangin at tinulak ka ng hangin na pagkalakas-lakas? Di ba? Yan yung mga senaryo na alam naman natin na bagyo. Pag sinabi natin bagyo, hindi ko alam kung mahangin dyan o malamig lang. Binggit. Diba? Sinabi natin na binggit, hindi natin alam kung ano ba talagang nangyayari dyan, mga babayan, kasi hindi pa naman ako nakakarating dyan. Baka mamaya mahangin dyan. Siyempre, sa payat ni Cabral, lumakas yung hangin, tinulak siya. Patay talaga siya. Pero bakit naman pipiliin niya doon umupo? Kung mayroon naman ibang yata pwede upuan. Diba? Ang sinasabi kasi dito, baka di umano, drama o script, yung dashcam na dumaan, yung selfie ni driver, diba? Tapos yun lang yun.
Baka, siyempre, sa dami ng mga sasakyan na dumadaan dyan, baka mamaya, pinick up, di ba? Pinick up si Cabral ng ibang sasakyan at tumakas. Siyempre, parang kapanipaniwala, yan nga ang script. Yan ay sinasabi mga babayan ng ibang DDS. Okay. Kaya lang, siyempre, dahil ito po ay naipaliwanag na, siyempre, hindi naman tayo otoridad, naipaliwanag na ni John Vic Remulla, na autopsy na fingerprint na daming nakakita sa mukha niya. Ibig sabihin, siya talaga yun. Kaya ang tanong na lang natin dito, anong dahilan kung bakit gusto niya magpakamatay? Kung may kinalaman ba ang 51 billion na inuugnay kay Paulo Duterte? Yun lang po mga kababayan, ang ating update. Yan po ang sinabi ng Antonio Trillanes. Ayan. Nakikita nyo? Hindi nyo nakikita. Ilalagay ko na lang dito mga kababayan. Diba o kaya dito. Alright? Okay po, yan po ang ating update mga kababayan dito kay Catalina Cabral at saka sa sinabi ng Antonio Trillanes mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating munting channel, libre lang po yan. Like and share po tayo. Salamat po sa inyong pagsuporta. Hasta la vista, adios. Mabuhay ang Pilipinas. God bless.